Pray naman ho natin yung gabing ito. Are you aware na nasa kalagitnaan na tayo ng prayer and fasting? Nasa middle na tayo, crossover na po tayo. This is not waiting time, but the second half of our prayer and fasting is conquering time. Hindi mo pwedeng sakupin ang isang bagay nang hindi ka lumalaban. Hindi mo pwedeng kuhanin ng isang bagay na hindi mo muna inilaban ito sa panalangin. Joshua chapter 1 verse 11, libutin nyo ang kampo at sabihin nyo sa mga tao na maganda sila ng mga pagkain nila dahil sa ikatlong araw, mula ngayon, tatawid tayo. Tatawid tayo sa ilog ng Jordan para angkinin ang lupaing ibinigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos. Ang mga pangako ng Diyos, hindi siya dumarating na inaabot lang sa atin. Inilalaban yan. Inilalaban yung magandang bukas, inilalaban yung magandang ministry, inilalaban yung magandang karir. Inilalaban po yan. Halos ang tagal nag-travel ng mga taga-Israelites o mga Israelites, and eto na yung moment of truth. Nakaka-excite kasi tatapakan nila yung promised land. Nakakakaba kasi may lalabanan sila. Di ba? Alam natin sa maraming bagay nito, ang pangako ng Diyos ay para sa atin. There is no promise without possessing or without crossing over. Ano yung assurance na matatawid natin yung mga ipinangako ng Diyos? Kasi may salita ang Panginoon eh. Kung meron ka salitang tinutuntungan, meron kang pangako na aangkinin na mararanasan. Do not expect an abundant living or a prosperous life without opening the Word of God and claiming the promise of God. Kaya nga ito ang ganda po, gitna na tayo. Gitna na tayo. I want you to pray sa oras na sig po. Circle tayo, tatlo-tatlo ho tayo. Magkapit-kapit tayo ng kamay. Pag-pray lang po natin. Hallelujah. Kahit po tayong nasa praise online, kung andyan na po kayo, kahit by 3 sa pamilya, mag-pray lang po tayo na, Lord, ibaba mo ang iyong presence, O God. Pwede po ba sa ating tatlo sa pagpe-pray, can you claim the promise of God? Meron ba kayong pwedeng ideklara na pangako ng Diyos? Sa 2 o 3 sa ating kalagitnaan, nadudoon ang ating Panginoon nakikinig. Come on, I want you to declare yung alam nyo pong promise ni God na pinangahawakan nyo po. Come on, let us declare it in Jesus' name. Let us declare it. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Sabi mo, sa 2 o 3 nagkakatipon, andoon ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. O Panginoon, nakikinig ka sa oras na ito. Dinidinig mo ang aming panalangin. Dinidinig mo, O Diyos, ang aming mga papuri, ang aming mga pasasalamat po, O God. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 O God. Lord, sa kalagitnaan namin, tatawid na kami, O Diyos. Tatawirin namin ang iyong mga pangako. Lord, binubulay namin ito, pero tatawirin namin ang iyong pangako na sa iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Dahil ang iyong mga salita ay may kakambal na katuparan. Ang iyong mga salita ay may kakambal, O Diyos, na manifestation or kapahayagan, O God. Oh, salamat po, O God. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Oh, pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Oh, ngayon pa lang, O Diyos, hallelujah, ang papuri, ang pasasalamat ay tanging sa iyo lamang po, O God. Holy Spirit, invade this place, O God. Gawin mong holy ground ang lugar ito. In Jesus' mighty name, O God. Hallelujah, ibaba mo ang iyong presensya. Sabi mo, O Diyos, sa pagpupuri ng iyong mga anak, ibinababa mo, nananahan ka. Oh, thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah.
Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Salamat po, O God. Oh, purihin ka, O Diyos. O purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan, O God. Salamat sa kagalingan, O Diyos. Salamat sa promotion. Salamat sa pagsama mo. Wow, thank you, God. Ngayon pa lamang, O Diyos, na-excite na po kami sa malaking bagay na gagawin mo. Pagpalain mo ang mga inihanda ng iyong mga anak, O Diyos. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Wow, thank you, Lord. Wow, thank you, Jesus. Pagpalain mo po, O God, even yung aming mga nasa praise online, mga kasamang nagpe-pray sa oras po na ito. Okay, bago natin ibigay sa praise and worship team, harap muna po kayo dito. Okay? Ano yung pangako ng Diyos na pinangahawakan mo? Ganito gagawin natin. Kahit anong verses pa o verse, yung pinangahawakan nyo po, sabay-sabay nating babanggitin yung favorite verse natin sa oras na ito. Kahit hindi tayo magkaunawaan, pero lahat i-declare po natin yan. Okay po ba yun? In 1, 2, 3, sasabihin nyo po yung passage at sa huli, sasabihin natin, I declare it and I claim it in Jesus' name. In 1, 2, 3, get the word of God and all, get ready to proclaim the promise of God na pinanghahawakan mo sa buhay. In 1, 2, 3. Sabay-sabay po tayo. I declare it. I claim it. In Jesus' name. Amen. Yung pinakamalakas sa palakpak na papuri para sa Panginoon. Hallelujah. Isang malakas po muli na palakpak para sa ating Diyos. Tayo po ay mag-awitan para sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Kami ay nananabik sa presensya mo, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya, mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw mga sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagkuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah, Lord. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya, mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik.
tapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, yung pagkaawitan namin, Panginoon, maging mabangong sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan. Patuloy na ikaw ang maranasan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Sadya kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nilaan. Tulad ng pagsilang ng araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa pusong ko't damdamin, katapatan ay aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sige, church, patuloy po nating awitan ng ating Diyos. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy na ikaw ay dakila. Patuloy na ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay.
Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, muling ko'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat tighati, tagumpay na ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sabi po sa Salmo 18, verse 1 to 3, iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat-dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalaban ko. So, quick observation lang po, parang ito kasi yung awit ng tagumpay ni David. So, parang walang katakot-takot dito sa David. Parang yung confidence ni David nasa Diyos lang talaga. Parang sobrang close ni David talaga, no, na parang isang tawag lang niya, alam niya yung Diyos pupunta talaga sa kanya at ililigtas. Share ko lang din po, sa biyaya naman po ng Panginoon,
Ngayon po kasi kasama po ako sa Praise Outreach Valenzuela, sa Magna Gold po, sa Magna Prime, saka meron din po akong life group. At sobra ito po yung isa lang din po na ang panalangin ko lang din po talaga sa sobrang ito yung po yung pinagkakaabalahan ko pag weekends po, at isa sa mga takot ko lang din po, o pangamba ko lang din, baka sobrang baka i-level up po ng Panginoon yung paglilingkod ko, at may mga pagkakataon talaga na alam kong itatayo talaga ako ng Lord, pero isa lang din po yung pinanghawakan ko ngayon sa kanya yung prayer and fasting po, na samahan lang din ako ng Lord. Alam ko po na pagkasama ko ang Lord, pag sobrang close ko po sa Kanya, alam ko pong kaya kong gawin lahat ng bagay, dahil siya yung nagpapalakas po sa akin. So kung alam ko po may mga kanya-kanya po tayong sitwasyon ngayon at pinagdadaanan, pero kung kagaya ko po kayo ngayon na katulad ko po ngayon na natatakot din po sa kung ano yung papagawa ng Lord, ang sabi lang din po dito, ang Panginoon ang aking kaligtasan, siya yung matibay na batong, kanlungan at pananggalang. At sa oras po ng kung tatawag po tayo sa Kanya, alam ko pong ililigtas talaga tayo. So, pray lang po tayo. Panginoon, salamat po sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat sa salita po ninyo, sa presensya po ninyo sa bawat gabi ng prayer and fasting, Panginoon. Salamat po sa mga taong nagsalita po dito, Panginoon, nag-share ng testimony nila, Panginoon. Salamat po sa kabutihan ninyo po, Panginoon, sa kanila. Lord, gawin niyo lang din po kaming matabang lupa, Panginoon. Gawin niyo po kaming maging mamunga lang din po yung mga salita po ninyo sa puso namin, sa buhay po namin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming turuan ngayong gabi. Kung meron po kayong mga kinokorek, Panginoon, sa puso po namin, baguhin niyo po kami, Panginoon. Punayin niyo po yung pag-ibig, yung puso namin, Lord, at yung vision po, yung isip po namin, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain niyo po yung gabi po namin, Panginoon, at hindi po kami matatakot na humakbang, Panginoon, dahil alam po namin kasama po kayo na nagpapalakas po sa amin. Salamat, Lord, sa iyo lahat ng papurit pagsama in Jesus' name. Amen. Hello, check sound. Magandang gabi po sa bawat isa na kasama natin dito sa on-site. And even po sa sa mga kasama natin sa online, magandang gabi din po. Bago po ako mag-umpisa, pakisabi naman po sa sarili natin, patuloy na kumikilos ang Diyos sa aking buhay. Wow, praise God. Ako po pala si James Jan Estabilio, isa pong 144 leader from David's Network. At ito po ang aking munting kwento. Isa pong normal na kabataang may tipikal na pangarap. Makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, makatulong sa pamilya. Yung mga normal po natin na pangarap bilang kabataan. Since childhood days ko po, normal ako nakapag-aral. Bahay, eskwela, at kali lamang yun naman ng pang-araw-araw kong buhay. Pero nagbago ito after kong makagraduate ng high school. Tila lumabo yung mga malilinaw kong pangarap. Di ako agad nakapagpatuloy sa high school, sa college, dahil hindi kayang tustusan ng pamilya ko yung pang-aral ko at the same time yung gastusin namin sa pamilya. Dito, nagpasya muna akong huminto ng 2.5 years para magtrabaho. Naging delivery boy po ako sa water station, naging crew din po ako sa isang fast food, sa isang sisigan. Nag-sideline din po ako ng kung ano-ano. Minsan po may mga time na nagkakalas po kami ng mga aircon at the same time yung mga lumang TV kasama yung mga tropa ko para po ibinibenta po namin siya sa junk shop para po makaraos po sa pang-araw-araw. Hindi po madali, sobrang hirap po nung journey po namin na yun, pero sobrang thank you po sa Panginoon. Kumikita na po ako ng mga pera ng mga panahon na yun. Kahit paano nakapag-provide na ako sa family. Pero somehow may nararamdaman akong kulang. Hindi ko maunawaan. Kulang na hinanap ko sa mga maling tao at mga maling bagay. Dito nag-umpisa ako matutong may pagbarkada, mag-computer ng maghapon. Minsan umuwi na ako madaling araw. Panandilihan kong pinili yung kasiyahan ng lipunan para sumaya. Pero merong katotohanan sa puso ko na hindi ko maunawaan. Gusto ko pa rin makapagtapos ng pag-aaral. Muli ako nakabalik sa pag-aaral sa tulong ng konting naipon. Patuloy pa din naman yung sideline katuwang ng aking pamilya. Mahirap pero sa pagkakataong ito,
pinili kong lumaban. Lumipas ang ilang taon, nakakilala ko ng mga tao na akala ko makakatulong talaga sa akin, pero nagkamali na naman ako. Nawalan na naman ako ng pangarap, nasaktan, nabigo, at bumalik sa mga oras na hanapin muli ang mga maling kasiyahan sa mga maling bagay. Ngunit dakila ang Panginoon para hayaan ako sa mga plano ko, sa mga desisyon ko. Inimbita ako ng isa kong kaklase at isa kong kaibigan sa isang gusali kung saan may kantahan, may sayawan, maraming ilaw, maraming tao, at may nagsasalita sa harapan. Hindi ko akalain na ito pala isang simbahan, ang Praise Church. Sa una, napipilitan lang ako. Siyempre, nahiya ako, ikaw ba naman, libre pamasahe, libre pagkain. Kahit sino naman, di ba, mahiya na hindi pumunta. May mga time na napipilitan lang ako, pero may moment or may punto ng buhay ko na pinili kong pumunta, pinili kong makinig, pinili kong umiti, pinili kong magdasal, at pinili kong maniwala na kayang baguhin ng Diyos ang aking plano at ang aking buhay. Unti-unti binasag ng Panginoon yung mga maling plano ko at maling ako. Pinili ko siyang tanggapin ng mga pasok sa aking buhay. Nagsimula ako mag-life group, mag-devotion, mag-ministry, sumama sa leadership training, maging leader, nag-share ng gospel, nag-invite, nag-one verse, nag-fasting, nag-pray, at ngayon nagte-testimony po. Naging normal sa akin na mabuhay na may pag-asa at kasiyahan na alam kong kasama ko ang Diyos. Minsan ko na ding nasama ang aking pamilya para sumamba at makinig sa mga salita niya. Akala ko okay lang lahat, dito pa lamang pala nag-umpisa ang plano ng Diyos sa aking buhay. Isang taon na lang sana mapagtapos na ako sa kolehiyo hanggang sa nawalan ng trabaho ang aking mga magulang at kapatid. Kasabay nito, yung paglaban sa sakit ng aking mga magulang. Nasunugan kami ng bahay na wala halos natira, pati yung thesis at design ko na damay. Na-delay yung graduation ko. Pero somehow may kapayapaan at pagmamahal at pag-asa sa puso ko na hindi ko maunawaan na binigay ang Panginoon. Sa pagkakataong ito, pinili ko ipagpatuloy ang buhay, lumaban, mangarap, magsimula, at tapusin ang mga gandang plano ng Diyos na ako'y kaya niyang baguhin at ayusin. Sa tulong ng Diyos at mga taong ginamit niya, sa kabila ng kawalan at walang kasiguraduhan, ako ay nakapagtapos ng pag-aaral, nakapag-review, nakapag-take ng board exam at pumasa bilang isang electrical engineer. At this point in my life, I feel so secure and assured by the promise of the Lord. Little that I know that the Lord is about to reveal His character towards my life. I am really amazed that God fulfilled His promises. After passing the board exam, I immediately hired by a construction company. Nakakatuwa lang na kahit papano, nakikita mong umingiti yung mga magulang mo. It kickstart our finances, nakapag-provide na ako para sa kanila kahit papano. Nakakain na kami ng mga life group ko ng mga totoong pagkain. De joke lang po. Nakakainom na rin ako ng milk tea at iced coffee kapag sobrang pressured sa trabaho. Hindi naging madali ang transition ko from being a student to a young professional and from being a son to a family provider. Dito ko mas naunawaan na tinuturo ng Panginoon ang mga mas mahalagang bagay na dapat kong malaman. At mas pinapanalim ni Lord yung pagkakilala ko sa Kanya more than just being a promise keeper. Fast forward 2022, surely one of the toughest runs of my life. Sa umpisa pa lang ng taon, nasubok na kami. Nag-stop kami ng 1 month sa work na into yung construction phase dahil sa dami ng COVID cases. Tuloy yung gastusin pero walang income. After a month, it resumes and the management says that a new project is about to take off and they assign me as the project engineer in the electrical department. I'm so excited by this good news that this will surely compensate my family needs. I even shared it immediately to my father. Ang papa ko na mas masaya pa ata sa akin dahil unti-unti niya lang nakikita natutupad yung mga pangarap namin. After a month of preparation for this project to its groundbreaking, the management fails to secure an appropriate funds to proceed. An economic impact sa construction industry. In short, hindi natuloy yung project na i-manage ko sana. Kasabay nito, unti-unti rin nawawala yung mga life group ko. Even yung mga leaders namin sa David's Network, nawawala na rin. Tapos struggle yung parents ko sa health nila because of their age. Yung dating supermarket and palengke banding namin ni Papa, naging drugstore and clinic tour kasi almost every week kaming nasa sa clinic tsaka sa drugstore. Madalang po kasi ako makauwi sa bahay dahil nasa site po ako palagi. Bali every 2 weeks lang po. Bali, nangangamusta naman po si Papa lalo tuwing 15 tsaka 30, gano'n po.
Somehow, sinabi ko sa sarili ko, Lord, nadaanan ko na to eh. Pinapalakas mo lang ako. Pakita mo sa akin kung bakit. And He reminds me of the Lamentations 3:22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. His compassion never fail. They are new every morning. Great is the Lord's faithfulness. Being the provider for our family, sobrang hirap sa finances, but my responsibility stood still. Kahit pakiramdam ko, nawala na ako ng direksyon at nawala na ako ng pag-asa. Until one morning, my father suddenly passed away. I lost him on the verge of losing myself. Sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko alam paano ako magre-response, anong susunod namin gagawin, anong mangyayari na sa family namin. Sa mga panahon na naghahanda kami para sa future ng aming family, ako pala yung hinahanda ni Papa. Sobrang daming pagbabago sa buhay namin. It opened the wound of the past. It seems to defy the promise of the future. Sabay-sabay na challenges mentally, emotionally, financially, and spiritually. It seems that I really lost my purpose. I really lost my track. Tila lumabo ang lahat. But the Lord assures me that He sees me to have the character that I have fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Sa kabila ng nangyari last year, 2022, I'm still anticipating the reaping after pruning. I am blessed that God prepared me for this and gave me a support system. Our network, our life group, our ministries, outreaches, leaders, and the gift of His church. As a family network and servant of the Lord, we acknowledge and declare that the Lord is exponentially and intimately moving in our life. At this very moment, wala pa man kami sariling bahay, pero nariyan ang aking pamilya. Wala pa man ako sariling business, na construction firm and designing firm, pero may mga tao na pinapadala ang Diyos para magumpisa ako ng dahan-dahan at paunti-unti sa akin napiling profesyon. Kinakapos man and struggle financially, pero patuloy na nagkakalobang Diyos ng pagkakataon na matuto ng mga skills and technical knowledge, magsanay ng bagong kaalaman to produce and acquire wealth. In spite all of these things that happen, God revealed 3 of His gifts that I left unopened. The gift of family, the gift of time, and the gift of life. Marami pa din pagkakataon na sobra akong namamangha kung paano inayos ng Diyos ang aking sariling plano, aking sariling diskarte, at aking sariling desisyon sa buhay. Patuloy ko ipaglilingkod ang buhay ko sa kabila ng patuloy na problema at magulong sitwasyon. Hanggang sa mga oras na ito, may mga inilaban ako mabibigat sa Diyos, mas malalim, mas masakit, mas nakakatakot, at mas hindi ko nauunawaan. Pero alam ko at naniniwala ako na higit na dakila at mga pangyarihan ng Diyos sa kailan at sanmang parte ng aking buhay. Minsan niya nang ginawa at patuloy niyang pinapatunayan. Ito ang aking pangahawakan. Muli, ako po si James Jan Estabilio at patuloy na kumikilos ang Diyos sa aking buhay. Salamat po. Ayun. Thank you po, Chong. Grabe si James, papaiyakin pa yata ako. Hindi pa nga ako nagsasermon. Okay, so, ayan po. Ayusin ko lang po Ayan. Okay. So, kamusta po ang bawat isa? Ayan. Hindi po ako sanay na may camera. Sorry. Ayan. So, actually, ang nararamdaman ko lang po ngayon, masakit po yung ulo ko, saka nanginginig po yung tuhod ko. Saka ba po, ayan. So, isang mapagpalang gabi po ulit sa bawat isa. So, kamusta po ang lahat? Ayan. Parang ako lang may energy ngayon Kamusta po ang lahat? Ayun. So, grabe po, no? Pag tinitingnan ko po kayo dito, medyo malabo pa po yung mata ko ngayon, pero naggagwapuhan saka nagagandahan po yung mga nandito ngayon. Parang, tayo kailangan nyo po yatang i-extend yung prayer and fasting, no? Kasi po, sumisexy, saka gumagwapo, saka gumaganda po yung mga tao nandito, no? Ayan. Wag naman po tayo. Joke lang. Ayan. Baka lalo na pong hindi ako makilala, mabalik po ako sa dating payat ko po. Joke lang. Hindi, ayan. Sabihin mo naman sa katabi mo ngayon, I like the new you. Ayan.
Ayan. Yun lang po. Wala na pong iba. I like the new you. Wala nang I love you, wala nang anything. Ayan. So, ngayon pa lamang po, magde-declare na po tayo ng magagandang bagay sa bawat isa. So, kaya po sinimulan natin, I like the new you, ang gwapo, ang ganda po ng bawat isa, no? And I pray po, no, habang tayo po ay nagpapalalim at nagpapatuloy po sa pag-aayuno natin, lalo po nating makilala ng lubos ang ating Panginoon. So, sige po, meron po bang, nandiyan na po ba yung slide? Ayan, yun pala. Hindi talaga po ako sanay sa mga live show. Ayan. So, next slide po, sige po. Ayan. So dito para kasi, isa lang po, yung isa lang po, ayan. So dito kasi parang may gagamba. Ay, ano po yung nakikita nyo dito sa screen? Yan, rainbow. Ano pa po? Puno. Ano pa po? Bundok, ula, puno, reflection ng lights, sunrise, ayan. So, how many of you po sa gabing ito yung nakakakita po ng ganito? O nakakita na ng ganito? Siguro po nakakita na po kayo lahat, no? Pag hindi po kayo nakakita, nako, hindi po kayo tao. Okay po. How many of you naman po ang madalas mong nakikita yung mga ganyang scene o scenery? Madalas po ba? Yung mga nasa probinsya po siguro. Yung mga nasa online po na nasa probinsya, malamang nakikita nyo po yan madalas, no? Pero, sino po sa atin dito ngayon ang nakapunta na kung saan nandun yung rainbow na yan? O yung magandang scenery na ganyan? Ako, dream ko talaga makakita ng ganyan. Actually, minsan nakikita ko laging rainbow, yung nasa lapag lang po, yung may mga oil. Pag sa jeep, di ba ganun yung rainbow? Yun lang po lagi ko nakikita pag mapasok po ako, sa totoo lang po. Pero, you know what, church? Bakit ko po naitanong yan, no? Actually, nung time po na nalaman ko na mag-i-speak po ako, no, I was meditating po yung word at yung devotion na binigay po sa atin. Pero prior this week, God works, move, and showed this miracle to me using this image. Sa Facebook ko lang po nakita yan. Actually, nasa bus pa po ako nung natatandaan ko pong nakita ko yan last week. And ito po yung post ng Philippine Star. Sabi dyan, ang uploader daw si Marvin Cacho, salamat sa'yo. And then, sabi niya po dyan, pagkatapos umulan dito sa lugar namin, nagpakita ang napakagandang bahaghari. So, you know what, church? During that time na nakita ko po yan, binabasa ko po yung mga tawag dito yung mga comments. And one of the perfect rainbow daw po na namataan yan sa Zambales. Ayan, sa Rosario, Masilok, Zambales. And gusto ko lamang pong samahan nyo kung kilalanin at i-define natin kung ano po yung parang nakita ko dyan during the time na minemeditate ko po yung yung word ni God sa atin. No? So sabi po dyan, rainbow daw po is an arc of colors formed in the sky in certain circumstances caused by the refraction and dispersion of the sunlight by rain or other water droplets in the atmosphere. Actually, hindi po tayo mag-aaral ngayon, pero gusto ko lamang pong sabihin, no? Sabi po dyan, certain circumstances. Ibig sabihin, no doubt. Diba? Sure. Sigurado. Sigurado yung bagay na yon. Actually, ito pa po yung isa ko pa pong nakita, no? Yung sunrise naman po. Pwede bang i-define naman po natin yung sunrise? Nung chinek ko po yung definition ng sunrise, sabi dyan, the color and light visible in the sky on an occasion of the sun's first appearance in the morning considered as view or a spectacle. So, actually, sabi po dyan, no, pag sinabing spectacle, visually striking.
astonishing, amazing, lahat ng may ing. Hindi, joke lang. Hindi, outstanding, ayan, surprising, stunning. Kumbaga, no, sabi dyan, kitang-kita, kapansin-pansin. Kaya po pala, no, minsan, pagka titignan natin yung sunrise, sobrang hindi ko po ma-explain kung bakit enjoy kung minamasdan yung yung sunrise. Although kahit walang rainbow, pero ang plus lang po siguro ng scene na yon kung may rainbow tapos sunrise pa po, no. Sige po, balik nga po natin dun sa image na yon. Ayan po, gusto ko pong titigan nyo yan. And ito po yung niremind sa akin ni God, no, during that time po. Sabi lang po niya dun sa akin, the heavens declares the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. So, nabasa ko po yan during the time na nag-scroll din po ako ng, Lord, ano ba talagang word? Ano ba talagang word mo, Lord? Tapos nakita ko to, and then, tignan ko yung definition, and then sabi ko ganun, buksan ko nga yung Bible. Lumabas po itong verse na to. Hindi ko po siya sinearch or what. Pero nakakatawa lang po, no, nagkataon din na ang topic ko is about declaration. And then dahil doon, sobra ko na-appreciate si God and all His creation. Actually, si God, no, kung titingnan natin po, hindi naman siya nagsasalita eh. Pero, yung literal na nagsasalita po pero, ang gusto ko pong sabihin sa atin, no, si God, pangit man pong sa pandinig, pero pinamumukha niya sa'yo. Pinapakita niya sa'yo kung gaano niya tayo pinapahalagahan, gayon din yung pwedeng maibigay mong glory sa Lord. Kaya nga sabi ko, no, during that time, na nakikita ko to, isa lang po yung niremind sa akin ni God eh. Nung binalikan ko po yung story ni Noah, sabi po ni God kay Noah, no, isang covenant niya po, whenever the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant. And Bible facts lang po, no, after the flood, God made a covenant with Noah and all his descendants that never again would the human family be threatened with the total annihilation of flood. The sign God gave to Noah, assure him of his covenant, was the rainbow. Yang pong nakikita nyo ngayon sa harapan nyo. Yang pong nakikita nyo sa screen nyo. Yan pong nakikita nyo sa cellphone nyo. And you know what, church? Gusto ko pong sabihin sa gabing ito, no? This is a great reminder for all of us that God will do what He promised. God will do what He promised. And tonight, this will be our declaration for our day 11 praying anointed words. So, sige po, no, samahan niyo po ako manalangin before natin pagnilayan yung ang salita ng Panginoon. Heavenly Father, we thank you for tonight, Lord. God, salamat po, Lord, sa mga bagay na lagi niyo pong ipinapakita sa amin at lagi niyo pong ipinaparana sa amin. God, I pray, Lord, na kayo po yung patuloy na kumilos sa amin, God. Let your word speak, Lord, sa mga taong nakikinig nito at sa mga taong naabot nitong message na to. And Lord, I pray, God, kayo po yung magtago sa akin, sa inyong likuran, God. Natunay nga, God, kayo po yung manguna at hindi po ako, Lord. Lord, ano man pong mga pinaghandaan ko, kayo na po yung patuloy na magpala nito. At Lord, kayo po yung mag-speak sa gabing ito at hindi po ako. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, Lord, at amen. So, basahin po natin yung passage natin for tonight, no? Sabi dyan, Luke 1:34-38. And Mary said to the angel, how will this be, since I am a virgin? And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. So ito po yung story ni Mary. And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son. And this is the 6th month with her, who also called barren. For nothing will be impossible with God.
And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Next slide po. When Mary visited Elizabeth, ito po yung nangyari. In those days, Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judah. Verse 40, and she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. And she exclaimed with a loud cry, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why is this granted to me, that the mother of the Lord should come to me? Last verse po, For behold, when the sound of your greetings came to my ears, the baby in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. So, actually, church, no, there are many times in our lives when we hear some news, pero hindi mo alam kung paniniwalaan mo o hindi yung mga balitang yon. Tama po ba? May mga pangyayari na po ba sa buhay natin na nabalitaan mo yung ganitong sitwasyon pero hindi mo alam kung paano mo tatanggapin? Lord, totoo ba? Parang ganon. So, like Mary, no, siya, naguluhan din siya at nagtaka nung sinabi sa kanya ng anghel na magalak ka, ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Actually po, church, no, yung part na to ni Mary, hindi ko din alam kung ako po tatanungin, no, kung, for example lang, kidding aside lang po ito ha. For example lang, sinabi sa akin ni tatay, magalak ka, ikaw ay kinalugdan ng Diyos. Mag-i-speak ka. So, hindi ko rin po alam kung paano ko i-react yung sarili ko, di ba, pagka ganun. Pero may mga times, no, parang God spoke to us na hindi mo alam kung bakit sa'yo binigay ng Lord. Bakit ikaw? Lord, bakit ako? Hindi naman ako banal, hindi naman ako tapat sa'yo, hindi naman ako righteous sa'yo. Bakit ako? Minsan, no, parang you come to think sa sarili mo na hindi mo deserve yung bagay na yon, pero binibigay ng pilit sa'yo ng Lord. Di ba? Parang, hindi ko naman sinasabi po dito, guys, ha, na si Mary hindi niya deserve na dalhin si Jesus Christ, no? Pero, come to think of it, pag sa'yo nangyari yon, how will you react? How will you react na ikaw yung magdadala ng Savior, ng Messiah? Di ba? So, I believe, sa buhay po natin, no, maraming angel Gabriel na pinapadala si God sa atin. And minsan, no, sinasabi ng Lord sa mga taong yon, for example, pastors, leaders, churchmate, colleagues, di ba? Even family and friends, yung mga word ni God, na minsan parang ikaw mismo hindi mo mapaniwalaan sa sarili mo. Pero, ang galing lang, no, kasi si God, nag-i-speak siya through people na minsan parang hindi mo alam kung talaga ba, Lord? Sa'yo ba to talagang word na to? Di ba? So, mamaya po, magsasample po si tatay sa inyo, no? So, meron po siya sasabihan sa inyo na magalak ka, ikaw ay kinalugdan ng Diyos. Hindi, ayan. So, joke lang po. And, syempre, of course, when confirmation finally comes, we are able to rejoice at the news. Meron naman pong mga bagay na binabalita sa atin, no, na binibigay ni God sa atin na sobrang masayang-masaya ka naman pag nare-receive mo yung bagay na yun. For example na lang po, no, halimbawa, dream job. Dream job mo. Di ba? Minsan parang
hindi mo sukat akalain, Lord, deserve ko ba talaga yung natatanggap ko ngayon? Yung job na to ngayon? Or somehow, pwedeng ganito eh. Pwedeng promotion in terms of sa life group. From members to leaders, di ba? Lord, talaga ba? Leader na po ako. So mamaya po, titignan po natin yan. No? So, and ito lang po yung question ko sa atin. No? What is the main point of Luke 1? Sa tingin niyo guys, ano yung pinaka gist ng Luke na to na binasa natin kanina? No? Simple lang po. Sabi ko lang dito, he told us about 2 announcements, 2 responses, 2 pregnancies, 2 praise, 2 births that led to 2 great lives. Ang ganda lang po, no? Na ang Luke po, ang story ng Luke is the birth of John the Baptist and the birth of Jesus. 2 great lives. That's why, ang point and principle na gusto ko pong ituro sa inyo at gustong i-share po ay 3 at hindi po 2. Ayan. So, narinig nyo po, 3, hindi po 2, ha? Okay, so, next slide po. So, sabi dyan, God, unang point po at unang principle na gusto ko pong ituro sa atin, no? God will make a way. Pwede bang sabihin mo sa sarili mo, God will make a way? God will make a way. Mas malakas pa po. Declaration natin yan. Sabi po dyan, God will make a way where there seems to be no way. Actually, guys, no, sabi doon sa verse 34 to 37, ayan, di ba? And Mary said to the angel, how will this be? I am a virgin. And the angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. In short, na-conceive po si Mary ng child, which is si Jesus. And gusto ko lang pong ipakita sa atin dito, no, na si God hindi nauubusan ng paraan. Si God hindi nag-give up sa'yo. Ang sarap lang po pakinggan, no, na pagka alam mo sa sarili mo na si God kasama mo all the way, ibang klase. And how can you say or how can you say change me or even refine me, God, if sa maliit na bagay or sa mga problema na meron tayo, ang bilis mong sumuko. So kung si God, guys, hindi sumuko sa atin, sana ganun din tayo, no? Kung si God humahanap ng paraan, sana ganun din tayo. Kung si God, pinagkakatiwalaan ka kahit alam niyang hindi mo deserve, sana ganun din tayo pagdating sa malalaking pagsubok o sa malalaking problema, pagtiwalaan natin si God. And you know what, church? Nung time na binabasa ko to, no, parang sabi ko dito, si Mary, during that time, ikakasal na siya kay Joseph eh. Alam naman po natin yung story na yon, di ba? But, biglang nangyari po yung ano. Hindi ko alam kung si Mary during that time, patay, problema. Di ba? Minsan, ganun yung ano eh, ganun yung initial response natin. Nak. Di ba parang, nak. Di ba parang ganun? Minsan ganun yung mga naiisip kagad natin pag may mga bagay na binibigay sa atin si God eh. Pero, you know what? Ito yung gusto kong makita nyo na response ni Mary, no? She said yes. She said yes. Even hindi niya alam kung during that time, tatanggapin pa ba ako ng asawa ko? Paano ako nabuntis ng kakasal pa lang ako? Di ba? Eh, you know what? During that time, church, sobrang higpit sa religion siguro or sa times nila, yung mabuntis ka nang hindi ka pa kinakasal, di ba? Hindi ko alam kung pwede ba yung i-stone to death eh, parang ganun eh. Pero,
Actually, no, gusto ko lang makita natin dito, no, she said yes. She said yes. And minsan, no, gusto ko makita natin, guys, obedience is better than sacrifice. Masakit po parehas. Masakit pong magsakripisyo. Minsan, ako po, may mga times na, Lord, paano ko to gagawin? Sa family ko nga, hindi ko to nagagawa, pero sa kanila gagawin ko. Minsan, ganun yung thinking natin pag sa life group, pag sa church, di ba? Lord, paano ko ito ibibigay? Kung sa family ko nga, hindi ko pa nabibigay. Minsan, ang bigat para sa atin, no, yung mga sacrifices. Pero, you know what? Minsan sinasabi sa iyo ng Lord, Nak, mag-obey ka lang. And there's a blessing in obedience. And there's a blessing in obedience. So, next point po, sabi ko dito, God will choose you. Declare nga po natin, I am chosen by God. 1, 2, 3, go. I am chosen by God. Isa pa nga po, I am chosen by God. Ayun, nakasabay-sabay din po tayo. And then, ayun, gusto kong sabihin sa atin, no, God will choose you. No is not an option. Pag pinili ka ni God, no is not an option. Actually, sabi ko nga, nung sinabi yung nakita ko pala, actually, hindi nga ako yung, sorry Taya, pero hindi ako yung tipo ng tao kasi ngayon na tumitingin sa, alam ni Mama Tess, tumitingin sa group chat. So, si Mama Grace pa po at si Dada nagsabi sa akin na, naku, mag-share ka daw. Speaker ka sa prayer and fasting. Pero, actually, during that time, gusto kong kainin ako ng malaking balyena, parang si Jonah. Lord, kainin mo na nga. Ayoko na magpakita, parang gano'n. And sabi ko nga, pwede naman kasi talagang takbuhan yung mga bagay na nilagay sa'yo ni God. Di ba kung nilagay ka ng Lord para makapag-bless sa iba, thank you. Kasi naging channel of blessing ka. Kung ginawa ka ni God na speaker, katulad ko po ngayon, thank you. Kasi magagawa nating mahayag po yung salita ng Lord sa pamamagitan ko po, at the same time, sa tinuro niya rin po sa akin. Kaya, not an option, you are not an option, but a chosen one. Gusto kong makita lang natin dito, na hindi ka option lang ni God. Hindi ka option lang ni God. Hindi lang dahil sa wala na siyang mapaglagyan at wala na siyang mapili, kaya kanya pinili. Hindi ganun Minsan, pinili ka ni God kasi nakikita niya yung buhay na meron ka. Ganun din, sa mga bagay na bine-bless natin at tinutulungan natin. So, let me read this passage, Sabi dito sa 38 and 39, And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed her. In those days, Mary arose, went with haste into the hill country, to the town of Judah, and she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. So, alam mo bang never nagkamali sa'yo si God? Never nagkamali sa'yo si God. Gusto kong makita natin, church, na sa lahat ng part ng buhay natin, minsan, feeling mo lang na isa kang malaking pagkakamali. Isa kang malaking basura. Di ba? Pero, pag ganun yung naisip kasi natin, sayang. Kasi minsan, nilalagay ka sa sitwasyon ng Lord na kung saan wala kang ibang option kundi yes and yes. Di ba? Minsan nilalagay ka ni God sa sitwasyon na kung saan ang titignan mo na lang, Lord, para sa kingdom mo.
Minsan, nilalagay ka ng Lord sa sitwasyon na kung saan, parang ang titignan mo na lang, anong maidudulot nito sa iba? Anong magagawa ko sa iba? Kaya Lord, sana sa pagpili niyo po sa bawat isa na nandito ngayon, gamitin ka talaga ni God kung nasan ka man ngayon. Nagagawa ka ng outreach, ginagawa mo yung bagay na to para sa pamilya mo, nagsasacrifice ka, meron kang mga bagay na isinantabi na pangarap dahil kailangan mong gawin yung bagay na to. Hindi dahil pinili ka ng Diyos is hindi mo na magagawa yung pangarap mo, magagawa mo pa rin yung pangarap mo. So sana mas makita natin na ang pagpili ng Diyos sa atin ay meron kaakibat na malaking responsibilidad. 'Di ba? Yung responsibilidad na yun, church, gusto kong makita natin na kailangan mong hindi naman patunayan, but kailangan mong gawin righteously para sa Lord. Minsan kasi parang nakikita natin na pag pinili ka ni God para tumayo, maging leader, o maging mag-disciple, minsan na nakikita mo kagad yung pangit na bagay. What if ganito? Paano kung ganito? Pero kung i-turn natin into positive yung mga what ifs at yung mga paano kung na meron ka ngayon. Paano kung na-win ko yung family nila? Paano kung na-save ko yung taong ito? Di ba? What if kung ginamit ko sa kanila to pero si God ibabalik din sa akin yung bagay na yon. Di ba? So, yung mga bagay na pinili sa atin ni God, be grateful, church. Be grateful. Kasi once in a lifetime lang tayo pipiliin ng Lord. Once a year. Di ba tayo? Once a year lang po ito. Once a year nyo lang po ako pipiliin tayo. Ayan. Ang sakit na ng bato ko. Ayan. So, gusto ko bang sabihin sa atin, once in a lifetime, yung opportunity na meron ka, so, make the best out of it. Make the best out of it. So, and lastly, ito po yung gusto nyo naririnig. Lastly, ayan. So, sabi dyan, God will do what He promised. Katulad po ng pinramis ko sa inyo, 3 bagay lang din po yan. God will do what He promised. So, yung passage po, hindi ko nababasahin, pero what I want you to realize, church, dito sa bagay na to, sige po, natin. Ito yung declaration, sa declaration. God will do what He promised. Ayan. So, actually, etong bagay na to is, etong word na to ng Lord sa akin is sobrang dear sa akin kasi may mga times sa buhay ko na parang feeling ko hindi ko deserve. Hindi ako para doon. Minsan pinapapil kayo sa'yo kasi ng mundo na hindi ka magaling, hindi ka mahusay. May mga ganun Minsan, yung disappointment na dumarating sa atin, rejection, minsan, ang hirap tanggapin. Pero, you know what, church? Gusto kong sabihin sa atin, God will do what He promised. Actually, just to testify sa bawat isa. Meron pa po ako yung next na 2 slide, pero gusto ko lang i-share din to sa bawat isa sa atin. Actually, during pandemic, marami na po akong realization talaga. Actually, gusto ko na rin umalis ng church. May mga ganong moment po. There is one job na natanggap po ako, sa Boracay po yun. And supervisory role. Pero stay in po ako doon. Alam yun ni Mama Grace sa ni Pastor JR kasi sa kanila ko lang po nun sinasabi during that time. Gusto ko na talagang umalis kasi siguro exhausted ka lang sa maraming bagay. Gusto mo ng another venue, another
seen another life kasama yung ibang tao, di ba? Parang gano'n. Gusto mo lang siguro ng gano'n, parang gano'n. Pero during that time na nag-a-apply po ako, dami po parang 20 or 25. Ilan ba nak? Kasi nakikwento ko yan sa inyo, di ba? Nak, nag-apply ako, hindi ako natanggap. Nak, nag-apply ako, hindi ako natanggap. Parang gano'n. Puro rejection. And then, neto po, bago po magsara yung pandemic, kasi nag-open na po ang workplace ngayon, di ba? So, may mga on-site setup na po, ganyan, bla bla bla. Meron pong isang interview na ayokong puntahan kasi face-to-face. And during that time, feeling ko kasi ang bobo ko na. Kasi 2 years po akong naka-work from home. 2 or 3 years po akong naka-work from home. And syempre, ASO, TV, Netflix, yun lang po yung nakikita ko lagi. Parang ganun. And syempre sila mama, yung mga kapatid ko, yun lang po. Parang wala na akong ibang option kundi sila lang. Parang nanawa ako. So, sabi ko, 2022, gusto kong magpalit ng job. Gusto kong mag-explore. So, explore po tayo, no? Explore po tayo. So, ang dami po nating pinag-applyan, puro rejection, disappointment yung nare-receive ko. Pero, lagi ko tinatap yung sarili ko na, okay, next interview ko, alam ko na yung tinanong sa akin, kakabisaduhin ko yan. Actually, alam to nila James, meron ako isang note sa phone ko na andun lahat ng questions. At kinabisado ko po yun. And little did I know, darating yung point na magkakaroon po ako ng face-to-face interview. At doon ko po pala siya magagamit. Sabi ko, alam ko yung mga tanong eh. Sabi ko, during that time po, feeling ko po talaga matatanggap ako. At partida po guys, Malaysian, Taiwanese, British po yung nag-interview sa akin. Sila pong tatlo yung nag-interview sa akin. Silang tatlo po yung dinaanan ko. Pero 1 day processing lang po yun. Pero hindi ko alam, sabi ko, Lord, alam ko na sagot ko naman lahat. Nagawa ko naman yung best ko. Nagpakitang gilas naman po tayo. Sabi ko gano'n, Lord, claim ko na to, akin na to, ganyan. So, eto na po, dumating na po yung offer. So, ang ganda po, ganyan, bla bla bla. Kasunod po nung dumating yung sa Boracay na offer, na isang in-interviewhan ko po, na inoperan din po ako ng, parang mas malaki po dun sa unang offer sa akin. And actually, nung pinag-iisipan ko po, kasi gusto ko na rin talagang makalayas, gusto ko nang umalis, ganyan, bla bla bla. Tatagapin ko na po yun. Actually, magsasign na po dapat ako during that day. Pero nagpaalam po kay Pastor JR saka kay Mama Grace na, tatanggapin ko na po yung offer sa Boracay. Baka hindi na po ako makapag-church ganito ng January, ganyan, bla bla bla. So sabi lang sa akin po ni Dad saka ni Mama Grace, ikaw nak, kung okay lang sa yung ba mismo yung gagawin ng Lord sa Alab Kabataan, sa church, parang, ha? Diyos ko. Kaya nga ako aalis para dun eh. Tapos may responsibilidad pala ako. Hindi, joke lang po. Pero kidding aside po, tumatak po sa akin yun. Tumatak po sa akin yung church, tumatak po sa akin yung Alab Kabataan. Na parang, sabi ko during that time, hindi ko kayang umalis pala. Parang tatapak yung paa ko, kunyari, na mag-i-step ako na gagawin ko to para umalis na, para tumakbo na, pero hindi ko pala kaya, parang pipirmahan ko, hindi ko kaya. So, ganito po yung ginawa ko. Naging honest po ako dun sa una pong tumanggap sa akin, yung British, yung Malaysian, yung Taiwanese. Kinausap ko po, sabi ko, can I haggle with you? Ganyan, bla bla bla. So, inano ko po yung sahod, ganyan, bla bla bla. And kinabukasan, hindi ko alam, siguro hindi sila pinatulog ng Lord. Hindi po ako magaling na empleyado joke lang po. Hindi, gusto ko lang po sabihin na kinabukasan po,
tinawagan po nila ako. Out of nowhere, out of the blue, parang sinabi lang po nila sa akin na, we want you in this company, ganyan-ganyan. I know, ganyan-ganyan. Malaki yung may tutulong mo sa amin as a startup company, blah, 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 and so on and so forth. So, we offer you this ganto-ganto, ganyan-ganyan. So, hindi ko na po sasabihin, syempre. So, we offer you this ganyan-ganyan, blah, blah, blah. And then, nagulat po ako kasi, mas hinigitan pa po nila yung offer sa akin sa Boracay. Na somehow, sabi ko, Lord, hindi ko naman deserve yung mga bagay na to, pero totoo po minsan yung sinasabi niyo, no? God will do what He promised. Minsan, pinramis ng Lord sa'yo yung bagay na yon na i-bless ka ng Lord na makikita mo one day, hindi ka naman kabigatan, but kaluwagan ka naman sa family mo. Darating yung one day na ikaw naman yung nagbe-bless at hindi naman ikaw yung bine-bless. Darating yung one day na ikaw yung tumutulong at hindi ikaw yung tinutulungan. Ang sarap po pala sa feeling ng ganun. So, yun po yung ginawa sa akin ni God. Actually, last year po yun, 2022, January. Hindi ko po makakalimutan yun. And sobrang amazing lang po ng Lord kasi parang yung kaninang rainbow, yung kaninang sunrise, parang hindi ko man nakita yung sa Boracay. Hindi ko man makikita yun sa Boracay, pero parang nag-rainbow sa akin yung amount eh. Nag-rainbow sa akin yung offer eh. Hindi, joke lang. So, yun po, no? So, actually, yun po yung kinagandahan po ng promise ng Lord sa atin, no? Minsan, hindi mo ine-expect yung mga bagay na matatanggap mo at marireceive mo, pero binibigay sa'yo ng Lord. Sige po, next picture po. Ayan po. Pinapakilala ko lang po pala sa inyo yung David's Network. 2017, 2019, 2020. Ayan. So, actually, wala pa po dyan yung iba, pero, gusto ko po ipakita lang po yung nasa araw dyan. Dyan lang po kami nag-start. Ablaze po yun. Ablaze po yun, natatandaan ko nang pinili po ako ni Dad mag-lead kahit kararating ko lang sa church. Hindi ko alam magbasa ng Bible. Hindi ko alam mag-devotion. Alam ko lang po makisama, mag-enjoy, ganyan. Ay. Start po na yan. Hindi ko po alam kung paano po magsisimula, paano po ba mag-lead, paano po ba mag-win souls and make disciple. Alam ko lang po, aatin ako ng church. Sabi lang sa akin ni Dad, anak, mag-lead ka. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, no, after ilang years, nung mag-say po ako ng yes, ganyan na po karami yung binigay sa akin ni God na tao. Mga kabataan para sa Lord. And minsan tinatanong ko po yung sarili ko, hindi ko deserve. Hindi ko deserve yung pagkatiwalaan ng buhay. Kasi pasira naman nga yung buhay ko nung nakarating ako ng church eh.
hindi ko deserve yung ganitong blessing na magkaroon ka ng extended family. And fast forward po, no? Kaya ko po nilagay dyan yung 2017, 28, 2019, 2020. Kasi po, habang tumatagal din po tayo sa church, no, mas lumalalim din po tayo sa pagkakilala sa Lord. And mas dumami din po yung responsibilidad. Pero, i-admit ko po sa sarili ko, lagi po ako siguro nag-yes lang talaga nun sa Lord. Katulad ni Mary, hindi ko alam kung ano susuungin ko during that time, pero nag-yes ako. And after gamitin ng Lord sa mga kabataan, hindi ko alam ano nakita rin sa akin ni tatay para hindi po sa nagreklamo tayo, pero hindi ko rin talaga alam kung ano po nakita during that time sa akin ni tatay. Pero may mga times, iniisip ko during that time, option lang ako. Malaking dagdag lang ako, parang gano'n. Pampuno, parang gano'n yung naiisip ko during that time. Pero habang nilalagay ako ni God sa mabibigat na sitwasyon, sa mabibigat na pagsubok na yun, parang lalong bumibigat din yung mga taong binibigay niya sa akin, dumadami din yung pasanin ko, dumadami din yung mga taong nakikilala ko, dumadami din yung taong napaglilingkuran ko, dumadami din yung mga taong nasa save ko. And fast forward po, no, after 2020, nung pandemic po, actually hindi naman na po kami ganyan karami ngayon pero what I want to show you guys ngayon, kung saan po ako nag-start na yan, binalikan ko lang po nitong mga nakaraang week kasi yung isang disciple ko po dyan, kinuha na po siya ng Lord. Yes, sobrang bata pa po. Pero, ang galing lang po kasi habang nagmi-minister po ako sa kanila sa hospital, even yung family gusto pong makilala yung church, gustong makilala yung Lord. Tapos sabi nila, after nitong pangyayari na to sa anak namin, pupunta kami sa church nyo. Ang sarap po minsan marinig yung mga ganun. Although pangit yung sitwasyon, sabi ko nga, gusto kong ibalik yung sigla ng network na meron kami, pero hindi ko alam kung paano. Pero ulit-ulit, sinasabi ko lang sa sarili ko, yes, Lord. Sige, susunod ako, Lord. Sige, gagawin ko, Lord. Sige, kahit nahihirapan ako, Lord, gagawin ko. And may pinakita lang po siya sa akin, no, habang ginagawa ko po yung sermon na to. Pinakita lang niya po sa akin itong mga declaration na binigay niya po sa amin during that time. Sabi po dyan, sabi ko po dyan, during that time, David's army is coming. We're on our way to what we saw. Kung nakita niyo po kanina, meron po kaming mga nagawa na po doon, like yung mentoring in the mount. Before po, bago po mag-pandemic na lang yun. Isa po sa mga naging malaking pangarap natin sa Lord, yung madala mo yung life group mo o yung buong leaders mo sa Prayer Mountain. And ang nilagay po sa amin ng Lord during that time, 2019 pa po namin declaration to. Pero nangyari po to noong 2020. Ginagawa po namin siya noong 2020. Once a month po, nakakapunta kami talaga ng Prayer Mountain. Minsan po,
mga walang pamasahe, wala kami pagkain, pero ambagan po kami. Ang sarap pong balikan ng mga bagay na yun. Ito pong kingdom builder, yung maging faithful tithers and givers kami sa church. Gusto ko po ulit balikan. Gusto ko po ulit gawin sa amin. Actually, kung mapapansin niyo po dyan, tatlo po dyan or iba pa po, hindi ko na po nilagay. Hindi naman po lahat ito na nagawa namin. Pero, isa lang po yung gusto kong sabihin sa bawat isa, no? Isa lang po yung gusto kong iwanan sa atin, no? God will do what He promised. 2019 po namin to, pero panghahawakan na tatapakan namin po to this 2023. Hindi po nagkataon na declaration po yung topic ko siguro, and ito po yung mga bagay na binigay sa akin ni God. Isa lang po yung hashtag po namin dyan, no defeat, no surrender. Wala kami susukuan, wala kaming hindi kayang harapin para sa Lord. So, siguro naririnig po ito ng mga anak ko ngayon, ng mga live group ko. Pero, huwag kayong kabahan kasi kasama natin si God. And even kayo po, I believe, kayo po marami rin po kayong binilugan, marami rin po kayong pinanghawakan na declaration para sa Lord. Huwag niyo pong tigilan, huwag niyo pong bitawan, huwag niyo pong panghinaan ng loob. Huwag po kayong panghinaan ng loob, huwag niyo pong sukuan. Kasi lahat po yan, in preparation po kayo marahil ngayon, pero gusto ko pong makita nyo, no, na sa preparation na yon, mas pinalalakas, mas pinatatatag, mas pinagagaling ka ng Lord. Kaya, okay lang yung mapagod, okay lang yung masaktan, okay lang yung manghina, pero gusto ko sabihin sa'yo na kasama mo si God. Kasama mo si God. So, maraming salamat po. Pray po ba tayo? Sorry. Sige. Sorry po. Ayan, sige. So, I know, nasa presence po tayo ngayon ng Lord. Pero, actually, ito pong bagay na to, yung pinanghawakan ko din during this prayer and fasting. And, before we pray po, no, pwede bang kantahin lang po natin yung declaration of faith na to? Pwede bang habang kinakanta po natin ito, isipin mo lang kung ano yung mga bagay na binigay sa iyo ng Lord. Isipin mo lang yung mga bagay na pinagkaloob sa iyo ng Lord last year, 2017, 2018, 2019, 2020. Ano-ano yung mga bagay na yun. Habang kinakanta natin to, isa lang po yung sinabi sa kanta doon na gusto kong mag-reminisce sa atin. He is a promise keeper. He is a promise keeper, God. He's a promise keeper, God. Thank you, Lord. Pwede po ba nating palakpakan ng malakas ang ating Panginoon? Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Tunay nga na ang dami nating nire-request sa Panginoon minsan. Minsan hindi rin natin naririnig kung ano yung sinasabi ng Lord. But one thing is for sure tonight, He is moving in your life. He is working in your life tonight. Accept that, church. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Maybe hindi mo lang nakikita, pero darating sa panahon, tatayo ka dito at magpapasalamat ka sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Can we worship the Lord tonight? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are here. Moving in our midst, I worship you. Come on, let's worship Jesus. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Once again, you
said you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let's sing. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Come on, church. That is who you are. That is who you are. That is who you are, Jesus. That is who you are. 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 With my voice, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker. Promise keeper, light on the darkness, my God, that is who you Hallelujah. are. Paniwalaan natin ito. Even when I don't see it, you're working. Come on. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Come on, church. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Come on, church, let's worship the Lord. That is who you are. 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 Come on, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. That is who you are, Jesus. You are a miracle worker, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, church. Nagpapakilala sa'yo si God ngayon. Pinapakita ni God sa'yo ngayon yung mga kaya niyang gawin at yung mga kaya niyang ibigay sa buhay mo. Waymaker, miracle worker, promise keeper. That is who you are, God. That is who you are, God. Kaya sino kami, Lord? Para hindi namin paniwalaan, God, yung mga pangako mo po sa amin, God, na you will do what you have promised, God, sa amin, Lord. Kaya, God, sa gabing ito, Lord, I know, God, yung ibang mga kasama namin na nandito ngayon, Lord, may mga bagay silang gustong marating, gustong maabot, at mga bagay na inaasam sa inyo, God. Pero Lord, I know, God, somehow, yung faith
na doon, Lord eh. Nasa kaya na po namin gawin. Pero Lord, I pray God, na tonight, Lord, sobrang pinag-aalam mo, God, yung faith na meron kami sa inyo, Lord. Na tunay nga, God, kahit imposible, God, I know magagawa namin at mararating namin, God, para po sa inyo, God. And Lord, I pray, God, na sa bawat isang nandito, Lord, kayo po talaga, Lord, yung mangusap sa kanila, God. I know, Lord, na may mga declaration po sila sa buhay po nila, God. At sa mga sitwasyon nila ngayon, God, I know, Lord, makiklaim po nila this year yung mga bagay na yun para po sa inyo, God. Lord, dahil kayo po yung promise keeper namin, God. And you will do what you have promised, God, sa amin, God. Kaya, God, maraming salamat po. Dahil sa gabing ito, God, napakaraming miracles yung i-open nyo po sa amin, God. Napakaraming opportunities, God, yung ibubuksan nyo po sa amin, God. Napakaraming bagay, Lord, yung ipagkakaloob nyo po sa amin, God, na kahit hindi namin deserve, Lord. Lord, salamat pa rin, Lord, dahil pinigay nyo po yung mga bagay na yun, God. Kaya, God, thank you, Lord. Thank you dahil pinili niyo po kami. Thank you dahil sinamahan niyo kami hanggang dulo. Thank you, God, dahil tapat kang Diyos, mabuti kang Diyos sa amin, at hindi ka nagbabago, Lord. Kaya, God, we thank you, God. Sa inyo po lahat ang purit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, Lord, at amen. Isa pang malakas na palakpak para sa Lord, come on. Thank you, Jesus. Thank you, God. Makakupo muna po ang lahat. Thank you, God. Thank you, Lord. Before we proceed sa ating closing prayer and group prayer po, reminder ko lang po, marami kong nakita po dito, walang pangalan. Walang pangalan yung sobre po. Kung kaya nyo pong balikan to, kuhanin nyo po yung sobre, lagyan nyo ng pangalan at network. Kasi next year po, kukuhanin po natin to. Ibabalik po namin sa inyo. Kasi po, baka po may nakapangalan o nakalagay na riyan ng gift certificate worth 10,000, wala pong pangalan. Baka ho, pag-unahan natin. Di ba pag may, nakakita po ba kayo ng letter na walang destination at wala pong sender? Ano po? So, ano lang po, napansin ko lang, chinek ko po kasi. Okay lang naman kung talagang kilala nyo, natatandaan, akin to. Kasi baka pagtanong pa natin sa pinakamalapit na pulisiya po, na police station, gumamit pa tayo ng NBI, gumastos pa tayo ng malaking halaga. So, please lang ho, until Friday po, kasi ito lang po natin kukuhanin. Okay, once again, thank you worship team sa napaka-powerful na praise and worship. Palakpakan natin ang praise and worship. Thank you God, and thank you rin Sancho, tatahimik si Sancho, pero grabe po yung ministry po, Thank you so much Sancho. And James, one of the best testimonies so far sa atin pong prayer and fasting. Maganda naman po lahat. Sobrang ganda, pero sobrang very remarkable. At yan po ay from David's Network. Minsan po hindi yung dami, kundi yung bigat, Kaya nga, grabe po, yung mga pinagdaanan ito, ito ay hindi talaga mawawalan ng kabuluhan. Ito yung nakakatuwa sa Praise Church family. Ang dami po sa atin, mukhang tahimik lang, pero ang totoo, tahimik talaga. Si Mary kasi hindi po ba maraming ibubuga? Kasi si Mary, yung katahimikan niya, hindi naman tahimik yung dulo niya Ang dulo niya pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga minsan napapatahimik ka, hindi mo maunawaan na nangyayari. But time will come, the Lord will reveal Himself to you at maunawaan mo yan. Kahit nung sinasabi nga ni Berry kanina, na parang gusto niya nang piliin ang Boracay, parang gusto ko naman sabihin kay Beric, doon niya tayo mag-outreach. Saan ka pupunta ngayon? Alam nga namang, ikaw yung gagawin namin pastor doon. Paano yan? Saan ka pa uli pupunta? Sasabihin naman ni Beric, talaga naman, Hawaii na lang, Hawaii. Magtatayo din tayo ng church doon. So hindi na lang, Ang galing, Hindi, actually sa Boracay, nandun po sila R.D. Roberto, Miriam Kiamba. Ayaw naman natin silang,
kakompetisyon pa, ano po. So mga kapatid, isa pa sa ipagpe-prepare na ho natin, no? Pagpe-prepare, pagpe-pray, yung atin usually na ginagawa po na first fruit offering every last Sunday of January. And our first fruit offering is more than your tithes or the best gift offering mo kay God. Hindi ko naman po challenge kayo na sobra nating na ibenta nyo, pati bahay at lupa nyo. Hindi po. So, hindi ito burden, kundi ano yung inilalagay po ni God sa inyo. Maganda ho kasi ito is hindi po parang biglaan, kundi pinaghahandaan. Kami po kasi kahit paano po, may konti kami parang sa alkansya o sinesave na po namin agad. Ano po, para hindi po masakit sa bulsa. Ito po ay pinaghahandaan. Can I hear amen? Opo. Kaya isa po ito sa pinakamasaya po nating pagkakaloob kasi every time we give, yung generosity ng Diyos, nararanasan din po natin. Kaya feel talaga ito na. Ngayon pa lang, ipag-pray na natin. At basta pag-pray din tayo na bigyan talaga ni God ng wisdom. Kasi yung talaga mga pinagkakaloob po natin, gusto po talaga natin i-channel sa mga bagay na pagtulong. Ipag-pray nyo po, malay natin, Lord willing, kung magpo-prosper po talaga, is pinagpe-pray natin na ang talagang ang mga taga-praise church, magkaroon po tayo ng ng mga scholars talaga sa praise church. Okay? So yun lang yung mga bagay na yun, mga kapatid. Sige po, tayo tayong lahat. Thank you, Jesus. Again, this is 11 days. Nasa gitna na tayo. Sabi nga ganda pag sinabi ng Diyos, pag pinangako ng Diyos, Kanyang tutuparin. We will cross over. Starting tonight, tatawid tayo mula sa pangako ng Diyos patungo sa katuparan. Mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos na Kanyang tutuparin. Habang nagsasalita si Berry kanina, oo nga, parang ganda nung sinabi niya. Natutuwa lang po ako nung last-back niya yung yung mga pictures saka po yung mga kahilingan nila. Parang bigla rin ako nag-reflect. Yung dati mo bang pinaniniwalaan mo pa? Parang yung pangarap, di po ba? Dati nangangarap, pero parang nakikita mo hindi magkakaroon ng katuparan. Totally iiwan mo na ba siya o ibabaon mo na siya? Hindi kaya ang gabing ito ay declaration din na maraming pangarap muli ang mabubuhay at maraming panalangin ang muling bubuhayin ng Panginoon sa ating puso. Thank you, Lord. Si Pastor Mandy kasi kaibigan ko lagi ko itong sinusubaybayan eh. Ang problem daw sa atin, hindi na tayo nagagalit. Yung parang sa puso daw natin ganito. Dati umiiyak ka pag may hindi nakapag-aral at nagagalit ka at naiinis ka. Pero ngayon parang gusto mo nang tingnan, hindi, normal lang yan. Meron pa rin bang galit sa puso natin or inis kapag may mga nangyayari na hindi dapat ito? May higit pa dito. Para lang sa ating mga nanay at tatay. Sinukuan nyo na hubang mangarap dahil may edad na tayo? Hindi, yung anak ko na lang. Ay, hindi ho ah. Hanggat may hininga, hanggat may buhay, kayang ipagkaloob ng Diyos yung Kanyang mga ipinangako po sa atin at even sa ating mamahal sa buhay, especially to our network. Amen? Ilan ho sa atin dito, sobrang mahal nyo po talaga ang network nyo? Can you declare, hallelujah, our network will come alive, our network will fight again, our network, hallelujah, will raise the banner high for Jesus. Panginoon, hindi naman yung galit na sabi natin po talaga as in nagwawala, kundi may inis lang sa puso o galit. Lord, hindi kami papayag, hindi dapat ito. Panginoon, may malaking mangyayari. Hallelujah. This time, gusto ko pong itaas nyo yung dalawang kamay nyo, pag-pray nyo naman yung network nyo. At yung mga natatandaan nyo pong pinangako, ipinag-pray nyo po sa network nyo, now is the time to declare again in prayer, it will happen. It will happen. Hallelujah.
ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Come on, sabay-sabay tayo mag-pray. Hallelujah. Hallelujah. Lakasan natin yung panalangin natin. I-declare natin, hallelujah. Baka may mga bagay tayo na parang, hallelujah, sabi natin, una, yes, Lord. Pero ngayon, no, Lord na. Come on, hallelujah, Lord. We are praying, oh God. Lalo na sa mga panalangin na ilagay mo sa aming puso, O Diyos. Hallelujah. Meron ditong nananalangin na makapagpaaral ng mga kabataan, Panginoon. Buhayin mo ang pangarap na yun, O Diyos. Meron dito, Lord, may mga pangarap na magtatayo sila ng outreach sa lugaring ito. Itatayo nila yun, O Diyos. Hallelujah. Nakikita nila yung network nila, makakaipon ng ganitong halaga at makatutulong, Panginoon. In Jesus' name. Lalo na yung pangarap na inilagay ng Diyos sa iyong puso na makapagbibigay ako sa gawain ng Panginoon in Jesus' name. Lord, hindi man maingay, but I will help silently. I will serve silently. Hindi kailangan pangalan ko ang maitaas, pero pangalan mo po, O Diyos. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Ilagay naman natin yung kamay natin sa tapat ng ating puso. Panginoon, ipaalala mo yung mga tibok ng puso namin para sa iyo. Kasi alam namin, sobra ka naming mahal. Sobra mo kaming mahal, O Diyos. At ang pusong nagmamahal sa iyo, laging may gustong gawin para sa iyong kapurihan. Panginoon, thank you sa word mo sa amin na nagsasabing, ikaw na pumili sa amin, ay ikaw din yung gagawa ng paraan para matupad ang mga ipinangako mo po sa amin. Thank you for reminding us, hindi sa lakas o galing namin kaya magagawa ang isang bagay, kundi dahil tapat ka na nangangako, ikaw ay Diyos na gumagawa ng paraan, mapaghimala, at kaya mong gumawa ng liwanag even sa pinakamadilim na lugar. Salamat, O Lord, ng maraming even sa mga nasa Praise Online, Panginoon. Lord, muli na namang binuhay mo yung pangarap. Ang Praise Church kasi factory of dreams, factory of dreamers, O God. Yung hindi ka pwedeng maging pumasok sa lugar ito na hindi ka mangangarap na gumawa ng mga dakilang bagay para sa aming Panginoong Yesus. Praise Church family, may the Lord bless you and keep you. Ingatan ka lagi ng Panginoon at gabayan na laging pagliliwanagin niya yung kanyang mukha sa iyo upang makita mo kung gaano siya kagaling, kung gaano siya kahusay, kung gaano siya makapangyarihan. Maraming po salamat sa testimony, sa pag-aawitan, sa Word of God. And we give you all the praises, glory, and honor. In Jesus' name, Amen. Amen. Mas malakas sa palakpak, ibigay natin sa Lord. Andyan ba si Jasmine? Andyan ba si Jazz, anak? Okay, we would like to congratulate Jazz, na graduate po sa dentistry. May bago na naman tayong dentist. So, huwag kayong matakot, masira ang ngipin. Ang dami nating dentista. God bless you po. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Go to your group if you want to pray, reflect, at ingat po sa pag-uwi sa mga malayo pang lugar. God bless you. God bless you. Thank you so much, Lord, sa gabing ito.